kung sumasahod ka na sa YouTube guys, dapat makapaglagay ka ng tax info mo sa AdSense account mo, kasi kung hindi mo makukuha yung YouTube sahod mo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik, at kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka, dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa iyo bilang isang YouTuber. At click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na to. Sa video na to, pag-uusapan naman natin yung bagong update ni YouTube, and lahat naman ng mga YouTubers na kung saan monetize na is nakatanggap naman ng email na yan. So napapaliwanag ko sa inyo, magkakaroon na tayo ng 24% na deducted sa ating YouTube sahod. So explain ko sa inyo kung paano ba yung proseso ng pagbabawas ng 24% sa ating YouTube sahod alinsunod sa batas ng United States. And sa video na to guys, ituturo ko na rin sa inyo kung paano ba kayo makapag-add ng tax info sa inyong AdSense account, kasi kapag wala kayong tax info na nalagay sa AdSense account nyo, hindi nyo makukuha yung YouTube sahod nyo. So ituturo ko sa inyo mamaya sa last part ng video na. Even nasa Pilipinas ka guys, hindi ka resident ng US, hindi ka taga US, mababawasan ka pa rin ng 24% sa iyong YouTube sahod. Paano ba siya mangyari? Gagawa ko ng sample guys. Ang gagamitin ko na lang na pera dito is peso para mas madali nating maintindihan. So halimbawa YouTube sahod mo, meron kang 5,000 YouTube sahod. Okay, 5,000 yung YouTube sahod mo. Now sa 5,000 na yan, syempre iba-ibang bansa yan. Sabihin na lang natin sa 5,000 mo, nakakuha ka ng 1,000 na pera galing sa US. Yun na yung mga viewers mo na nanggaling sa US. Ang point ko dito guys is, mababawasan ka lang ng salary mo or sahod mo sa YouTube kung may mga viewers ka na nanggaling sa US. Okay, so halimbawa sa 5,000 mo na YouTube sahod mo, nakakuha ka ng 1,000 na YouTube salary galing sa US, kasi mataas naman talaga CPM rate sa US, kaya medyo mataas na rin yung kinikita natin galing doon. So halimbawa 1,000 yung kinita mo galing sa US, so itong 1,000 lang na to guys yung mababawasan ng 24% sa iyong YouTube sahod. Hindi naman 100% na mababawasan ka ng 20% sa iyong YouTube sahod kung sa ibang bansa mo naman nakuha yung mga pera mo na yun, or yung YouTube sahod mo na yun. So 1,000 babawasan natin ng 24%. I think kung hindi ako nagkakamali, na sa 760 yung matitira sa atin. So ibig sabihin 5,000, nabawasan tayo ng 24% dahil nagkaroon tayo ng viewers galing sa US, nasa 4,760 lang yung kikitain mo. Malaki yung mababawas sa atin guys, lalong lalo na kung marami kang mga viewers na nakukuha galing sa US. Malaki talaga yung mababawas sa iyo, kasi 24% yung mababawas sa'yo. So halimbawa 100% na viewers mo is nanggagaling sa US, mababa na rin talaga yung kikitain mo doon, kasi malaki yung mababawas sa yung YouTube sahod. Yun yung mahirap ngayon sa bagong update ni YouTube guys. At kung sumasahod ka na sa YouTube guys, dapat makapaglagay ka ng tax info mo sa AdSense account mo, kasi kung hindi mo makukuha yung YouTube sahod mo. That's why kailangan mong i-fill up yung tax info para makapaglagay ka. And no worry guys, kasi sobrang dali lang naman i-fill up yun. So ituturo ko na sa inyo kung paano ba mag-fill up ng tax info. Para makalagay ka guys ng tax info mo sa AdSense account mo, pupunta ka lang sa AdSense account mo, and then makikita mo naman sa taas ng AdSense account mo sa may dashboard or sa may home, and then pwede mo na rin tingnan. Kung wala doon, titingnan mo lang sa notification bar ng AdSense account mo, makita mo naman dyan yung manage tax info, and then click mo doon. So andito na tayo guys, makita nyo, first pipila pa natin yung United States tax info. Click lang natin sa mga individual kung individual yung account mo. So dito naman sa baba niya, kung hindi ka resident ng United States, click mo lang sa may no, and then sa baba naman guys, select WA tax form type. Okay, so first dito is, this form is most commonly used by non-US individuals. So ibig sabihin, kung hindi tayo taga-US, dito tayo sa pinakauna. Set natin sa pinakauna guys, and then click natin sa may start. Sunod na pipila pa natin guys sa W8 BEN tax form. Makita nyo dito tax identity, and mas maganda dito guys kung ang gagamitin mong pangalan mo, mga address mo is yung pangalan at address na kung saan nilagay mo dito sa AdSense account mo. So ako yan na rin yung gagamitin kong pangalan. And then sa baba guys, scroll down tayo, makita niyo sa baba ng pangalan natin
lalaktawan na natin yan kasi optional lang naman yan. And then maglalagay lang tayo ng address natin, ng country natin. Okay, lalagay ko yung Philippines, hahanapin lang natin. Okay, dapat tama yung ilalagay mo dito guys kasi mahaba yung pipilapan natin dito. Marami tayong pipilapan dito. Okay, pag nakapaglagay ka na ng country, sa baba naman guys, ito yung makita mo. Okay, lalaktawan rin natin yan. Huwag mo muna yung pilapan yan kasi wala pa tayo yan. Click lang natin sa may next guys. Okay, pag click natin, ito yung makita natin. Ito naman yung lalabas. Sa W8BN tax form naman. Okay, so makita nyo dito, tax identity and then address natin. Okay, permanent resident address, ilalagay natin kung saan tayo nakatira, yung permanente. Okay, so ako, ang gagamitin ko dito is yung address ko na rin na ginamit ko dito sa AdSense account ko para madali na lang siya. So, country, Philippines, and then maglalagay ko sa address line 1. Okay, lalagay ko itong address na ginamit ko dito sa AdSense account ko. Okay. Dapat guys tama yung malalagay nyo dito. Dapat hindi siya mali para hindi kayo magka-problema. Okay, Kibli Maguindanao, yan na lang yung ilalagay ko dyan. And then sa line to guys, lalaktawan lang naman yun eh. Hindi na yung kailangan pilapan. Pero kung mahaba yung address mo, okay lang na maglalagay ka sa address line to. Pero karamihan kasi address line 1 lang yung pinipilapan siya. So laktawan na natin yung address line 2 and then sa baba niya and then maglalagay lang tayo ng town or city natin. Lalagay ko na lang to. Okay, so and then sa postcode naman, postal code natin. Dapat tama yung postal code na malalagay natin pero malalaman rin naman natin kung mali yung postal code na lalagay natin kasi hindi yan siya masisave. So yan yung postal code ko 9602 and then sa baba naman niya kailangan natin maglagay ng province. Okay, Maguindanao. Hanapin ko yan. Okay, nakalagay na ako sa province. And then sa baba naman guys, postal address is same as permanent residence address. Check mo lang dito kung magkapareho lang yung address mo at sa address ng postal office nyo. Check ko lang dito para hindi na tayo mahirapan and then click natin sa may next. Okay, pag click natin, ito naman yung lalabas. Tax identity, check lang natin mabuti guys kung tama ba yung lalagay natin. Okay. Ayan yung address natin. And then, tatanungin niya tayo, are you claiming a reduced rate of withholding under tax treaty? Okay, so click lang natin sa may no. Kasi sa baba guys, dito sa may yes, sabi dito, resident of the country claiming treaty with the US. Click lang natin sa may no na yan and then click natin sa may next. Sunod naman guys, heto. Scroll down tayo. So, andito yung form natin. Pwede natin i-download yan guys. And then, magda-download lang tayo ng PDF app para makita natin ng mas maganda yung picture dito. Okay, so check lang natin dito. I confirm that I have reviewed the generate tax document to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. Check ko lang dyan guys. Ito yung sample ng form natin sa W8BN. Okay, and then click ko lang sa may next guys para mabilis tayo. Pag click natin, ito yung makita natin. Pwede mong basahin yan. Okay, para malaman mo or ma-aware ka. And then sa baba naman guys, okay, maglalagay tayo ng signature natin dito. Full legal name. Okay, lalagay ko yung pangalan ko dito guys. Ito na yung pangalan ng address ko dito. Ay, pangalan ng AdSense account ko. Okay, and then sa baba naman, are you the person list in the signature section? Yes natin. And then click natin sa may next guys. Pag click natin, ito na may makita natin. Has the individual or entity identified in the tax identity section perform any activities and service for Google within the US? Yes natin. Sa baba naman guys, status change affidavit. Okay, ang una dito, I am providing tax info for a new or existing payment profile that has not received payment. Okay, so ako guys, ang ginamit ko pangalan dito is pangalan rin ng address ko at yun na rin yung address na ginamit ko. That's why, iset ko lang dito sa pinakababa.
Okay, pero kung bago yung pangalan na nilagay mo at address na nilagay mo, ilalagay mo lang dito sa una. Pero kung ang ginamit mong pangalan at address is yung ginamit mo na rin sa agent's account mo, click mo lang sa dyan sa baba. Dito sa I am providing tax info for an existing payment profile that has previously received payments. And then dito naman under penalties of perjury, I declare that the information and certification contained herein remain the same. Drake ko lang guys sa may box na yan. And then submit ko. Click ko sa may submit. So yun na guys, approve na ako. Makita nyo, status approve. And then parang nag-email na rin yung agents team sa akin. Ayan. Meron na silang email sa akin. Na-approve na ako. Yun lang guys, hopefully makatulong sa inyo ang video na to. At kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talaga makakatulong sa iyo bilang isang YouTuber. At click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na